Hello po! Isang pinagpala at masaganang araw po sa bawat isa po sa atin na nanonood at nakasubaybay sa araw-araw na pagpapala. Ako po si Pastor RJ Magno ng JCSU Christianville, Rizal Sector at special shout out po sa lahat ng mga champs sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Of course, I'd like to greet din lahat ng mga kapwa ko Pastor's Kid na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. I pray na ang Panginoong Diyos ay patuloy na kumikilos at nagbe-bless sa atin sa araw-araw. Sa umagang ito, sa tanghali o gabi, anong oras ka man nanonood sa oras na ito, sa araw na ito, I pray na ikaw ay pagpalain ng Panginoon sa pamamagitan ng salitang ito. The title is Give Up Now. Ayan, siguro nagtataka kayo sa title pa lang, bakit give up now? Susuko na ba tayo? Tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako manalangin. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo na aming tatanggapin. Salamat, Lord, sa iyong presensya na siyang patuloy naming mararanasan at magbibigay sa amin ng pag-asa sa araw-araw. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nauso po yung katagang never give up. No? Nagkaroon pa ng mga t-shirt niyan. But you know, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, importanteng maunawaan natin na may mga bagay sa buhay natin na kailangan din natin isuko. No, when the time we accepted the Lord Jesus Christ, importanteng maunawaan po natin na may mga bagay tayong dapat na nating tinatalikuran at dapat nating isinusuko. Amen. Samahan niyo po ako sa salita ng Diyos sa Matthew chapter 16 verse 24 to 27. Sabi po dito ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciple, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross." Let him deny himself and take up his cross and follow me. "For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what profits is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works." Amen. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi madali. Amen. Following Jesus means so much more than just leaving a little piece of our lives behind. Ang pagsunod po natin sa Panginoon, hindi ito simpleng pagtalikod sa mga maliliit na bagay sa buhay natin. We really have to give up mga bagay na malalaki sa buhay natin, mga bagay na mahirap, mga bagay na nakasanayan na natin. But you know, sabi po dito, when we surrender our lives to Jesus, when we decided to become His disciples, importanteng maunawaan po natin that following Jesus is all about submitting and surrendering our whole life. Ang sabi po dito, whole life, buong buhay natin, including our bodies to Him alone. Including lahat ng mga bagay na nais natin sa buhay natin, kasama na doon yung mga bagay na pinapangarap natin. Bilang isang kabataan po, at my age, marami po akong mga pinapangarap. Marami akong nilulook forward para sa sarili ko. But you know, when I understand, nung naunawaan ko po na ang Diyos ay may magandang plano sa buhay ko, higit sa plano na gusto ko para sa sarili ko, naunawaan ko po na when we surrender our lives to God, doon lamang po kikilos ang Diyos mightily sa ating mga buhay. So when we say na tayo ay disciples ni Jesus, importanteng wala na tayong mga bagay na ikaw yung nasusunod, hindi si Lord. Amen po ba? No, ang pagsunod natin kay Jesus ay importanteng maraming mga bagay na kakailanganin nating isuko at talikuran. Amen po ba? No? Number one, we need to deny ourselves. Anong ibig sabihin ng denying ourselves? No? When we say deny ourselves or deny yourself, ibig sabihin may mga bagay na hindi na ikaw ito. Sabi nga ni Paul, I do not consider my life as my own. No, hindi niya na inaangkin yung buhay na meron siya. In every decisions, in every dream that you have, lagi mong itatatak sa isip mo, hindi mo lang buhay yan. Ang buhay mo ay inalay mo na sa Diyos at ang buhay mo ay may kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. For Him
para ikaw ay pagpalain ng Diyos, para ikaw ay sumagana, para ikaw ay makaranas ng isang pinagpalang buhay. Amen. Isang bagay po na naunawaan ko bilang isang Kristiyano, no? Discipleship is all about self-denial and cross-bearing. Kung una, kailangan nating i-deny yung sarili natin. Pangalawa, kasama na dito yung ating pagbibitbit ng ating cross. When we talk about cross, sabi ng Bible, ito yung mga sufferings, pains sa buhay natin. Sometimes ganun tatanungin natin si Lord, Lord, bakit ganun? Susunod na nga ako sa'yo, magbibitbit pa ako ng cross ko. You know, something that I realized, iba yung cross na binitbit ni Jesus sa cross na pinabibitbit niya sa atin. Sabi ni Jesus, come to me all of you who are weary and heavily laden and I will give you rest. Nais ni Lord na ang bibitbitin nating cross ay mas magaan. Because Jesus Christ already paid the price. Naranasan niya na yung pinakamahirap. Kapatid, sa buhay natin, kung pagod na hirap ka na, it's time for you to give up now. Ano yung mga bagay na kailangan mong i-give up? Number 1, deny yourself. No? May mga bagay sa sarili natin na hirap tayong i-give up. Maybe your pride, maybe something na humahad lang sa'yo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hirap na hirap kang sumunod sa Panginoon because of something, maling relasyon, maling sitwasyon sa buhay mo, mga kasalanan, no, condemnation. Nais ng Diyos na ikaw ay lumaya. Nais ng Diyos na ikaw ay gumaan ang buhay mo. Nais ng Diyos na madumanas ka ng pinagpalang buhay, masaganang buhay sa pagsusunod sa pamamagitan ng pagdedenay mo ng iyong buhay sa Panginoon. Amen. Pangalawa, carry your cross. Sa buhay natin, yes, we will carry sufferings, we will dadanas tayo ng mga pagsubok sa buhay. But you know, yung mararanasan, pinangako ng Panginoon, yung mararanasan nating pagsubok sa buhay, pinangako po ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng kalakasan para malampasan ang lahat ito at mapagtagumpayan ito kasama siya. Amen. Sa buhay natin, nais ng Panginoon, kapatid, kung mayroon tayong hindi dapat sukuan, yun na yung ating pananampalataya sa Panginoon. That is our commitment to God. Sometimes, we tend to stop, we tend to give up our relationship with the Lord, our commitment to the Lord, our ministry. Tumitigil tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon because we feel like ang bigat-bigat na hirap na tayo sa sitwasyon natin sa buhay. But you know, kung meron kang dapat sukuan, yun ay hindi yung paglilingkod mo sa Panginoon. Yun ay hindi yung pag-attend mo sa church, hindi yung care group mo. The one thing that you need to give up are the things that humahad lang sa'yo sa paglilingkod at sa relasyon mo sa Panginoon. Amen. And you know, kapag natutunan po nating i-give up yung mga bagay na humahad lang sa atin, sa paglilingkod natin, sa relasyon natin sa Panginoon, sa magandang plano ng Diyos sa buhay natin, when we learn to give up these things, sabi po dito, these things are incomparable to the greater blessing that God is preparing for you. Huwag tayong matakot isuko yung mga bagay na mahirap, mga bagay na nakasanayan natin because these things are incomparable. Hindi ito maikukumpara sa kayang ibigay ng Diyos para sa iyo. Sometimes, siguro sa buhay mo, nasa bingit ka ng desisyon na yung trabaho mo nagiging hadlang na sa paglilingkod mo sa Panginoon. No, hindi ka nakaka-attend ng church kasi kahit Sabado, Linggo, may trabaho ka. Make a decision. Gumawa ka ng desisyon sa buhay mo. Do I need to give up this? Ito na ba yung tamang pagkakataon na ihinto ko na to, maghanap ako ng mas magandang trabaho, mas magandang opportunity? O nasa relasyon ka ba kung saan nako-compromise ka, nagkakasala ka? This is the right time for you. This is the day. This is the right time for you to make a decision to give up that thing na humahad lang sa'yo sa paglilingkod mo sa Panginoon. I want to end with this message, no, na magbibigay sa atin ng kaliwanagan sa mga bagay sa buhay natin. Nais ng Panginoon, kapatid, sa buhay mo
no, lumaya ka. Nais ng Diyos, kapatid, sa buhay mo, magtagumpay ka. At hindi ka magtatagumpay kung mananatili kang atras-abante sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi ka magtatagumpay kung half-hearted ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Handaan mo, sinabi sa last verse, malapit nang bumalik ang Panginoon. Amen. Sabi ito, for the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to his works. Anong ginagawa mo ngayon? Are you serving the Lord? Are you doing your purpose? Gumagawa ka ba ng mga bagay na magbibigay ng kaluwalhatian, kagalakan sa Panginoon? Again, kung may mga bagay na nagbibigay sa'yo, napapagod ka na, nahihirapan ka na, it's time for you to unload. It's time for you to give up the things that hinders you, that traps you from what the Lord wants you to do. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. This day, Lord, you want us to be free. You want us to experience a life to the fullest, Lord. Nais mong bawat sa puso amin, Panginoon, ay mapagpala ng hindi lamang ng iyong salita, kundi ng iyong presensya sa aming mga buhay, Panginoon. We thank you, Lord, that, Lord, hindi namin kailangan, Panginoon, ang mga yaman ng mundong ito. But all we need, Lord, is your glory, your love, Lord, the peace, Lord, yung kagalingan, Lord, yung pagpapala mo sa aming mga buhay, O God. Lord, I pray sa bawat nanonood sa araw na ito, Panginoon, sa anumang oras, Panginoon, na sila po ay nakikinig ng iyong mensahe. I pray, Lord God, that your Holy Spirit will continue to help them, Lord. Reach them out, Lord God, in whatever they are going through in life, O God. Ano man, Lord, yung kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Ano man, Lord, yung kanilang mga kabigatan sa buhay, Panginoon. Help them, Lord, to have the courage to give up, Lord, the things that hinders them, Lord, in serving you, in following you, Lord, in obeying you, O God. So, oras nito, kapatid, I want you to repeat after this prayer, Lord, just say, Lord, help me to give up anything that competes with you and your kingdom. And may my life be a living sacrifice to you so that you can accomplish your will through me. I love you, Lord. In Jesus' name, Amen. Kapatid, huwag mong sukuan ang iyong pananampalataya sa Panginoon at magtuloy-tuloy tayo sa ating pananagumpay. God bless po and see you every day!